Magandang gabi sa lahat at nandito naman kami sa araw na ito. Yan. Happy Independence Day sa lahat. Yes. At hindi ko nakalimutan, sinabi ng misis ko, isang araw lang Independence Day at bukas balik sa dati. Okay. Binabati po natin si General Virgil Garcia, nandyan, kaway-kaway. Ganon din ang iba pang mga miyembro ng ROTC. Joven Ingente po, Philippine Eagles, yakap. At mabuhay po sa lahat. And Independence Day. Happy Independence Day po sa lahat. Maraming salamat sa pag-imbita sa Happy Independence Day. Si Engineer, relax na relax lang no? Dahil National Commander. At napaka-historical po nitong UE Knights Incorporated dahil 1956 pa ito, Engineer, National Commander. Go ahead po at ikwento niyo po sa amin gaano ka-importante at gaano ka halaga ang inyong contribution sa ating mga kabataan, lalo na po dito sa kanilang training. Meron kaming mga naging miyembro na 1950s pa. Oh. Yeah, so as far as I can remember, ay doon nag-umpisa ang UE Knights. Okay. Lahat ng advanced ROTC graduates ng UE ay considered na members ng UE Knights Incorporated. At talagang natututo ka rito para madisiplina. Yes po. Oo, yan ang nangyayari sa lahat sa amin na nagtapos sa Advanced ROTC. Yes, hindi po natin maikakaila na napakarami po ng mga graduates at nag-training dito sa UE Knights Incorporated na ngayon ay successful in their own fields. Paki-mention niyo po kung sino yung mga ilan sa mga to. Nakita ko kanina yung listahan ng haba. Kahit yung mga ilan lang po. Marami kaming mga prominent people. Yeah. Kaya lang yung iba. Tulad ni Engineer Renato de los Santos. Unang-una na yan. Sige po, go ahead po. Yes, sir. And I became, I would say na-develop as a good leader. Apo. Although I did not continue sa pagiging military. Ngayon naman ay marami akong mga tauhan na nililid bilang mga trabahador sa construction. So I lead people at natutulungan ko rin sila in a way para sa kanilang mga hanap buhay. At may mga prominent people kami na nagka-graduate sa Advanced UAROTC. Kilala nyo yan, si Mayor Lim. Yun. Oo, Advanced ROTC graduate yan ng UE. Yes. Oo. Opo. Sige po. Every week po, every Wednesday, ang NARA at ang Camp Aguinaldo with the grupo po ni Major General Marlu Salazar ay ito po ang pinag-uusapan. Sir Marlu General Salazar, sir, ano po ang inyong take na ganitong specific? Meron tayong isang school na ganito ka-active. Ka-Emil, isa lang sila sa mga active. Actually, we started with a small group and then we have may mga kausap na kami, 19 or more organizations. Yes. Ito lahat, puro mga alumni organization ng RTC. At isa na itong UE. Kaya in-invite namin sila. Yes. Maliban sila nagdala ng busy sa daan doon sa University Belt. But actually, it is actually to rally all these people to support that the government did not commit a mistake of having this RC program. Kung hindi, nagkamali tayo ng RC program, hindi inalis natin naging mandatory. Kasi sila, hindi naman kailangan lahat ng nag-RTC maging sundalo kung hindi nakahanda para tumulong sa ating bayan. Kagaya ni Engineer De Los Santos, na nandun sila. Yung grupo nila at saka yung iba, nandun sa ibang sektor, kung hindi, sumusuporta ng ating bayan. Dahil sa araw na ito yung Independence Day, huwag natin kalimutan na ang freedom ay hindi libre. Freedom is not free. Yes. We should fight for it. We should defend freedom. And that is why, regardless kung anong napili mo sa angkang sektor, everybody should rally behind about defending our democracy,
defending our freedom para ma-practice natin. Kaya pasalamatan ang mga kasama natin, yung mga taga-UE na nandirito, na in-invite, sanaling oras, nandito na sila, para nakakatulong. At maybe sa sunod, kung may mahabang panahon, binigyan ako ng kanina, Chacha is the best solution. Pero hindi natin pag-usapan yan ngayon. Next time. Next Opo. time. Maraming Yes. salamat. Okay, Sir General Salazar, Sir. Salamat po. At ngayon, ang atin namang advocate ng OFW Seaman na si Sir Joven Ingente, bigyan po natin ng pagkakataon para naman manawagan at mag-imbita sa mga pwedeng mag-seaman OFW. That's right. At ikaw din mismo OFW, di ba? Yes, sir. I have been an seaman Kala for ko sa inyo, almost... sabi mo kanina. Sabi ko na, kinakabahan ako, baka mapalitan ako rito eh. Sige, go ahead po. Hindi naman, konti lang. Kasi nangyayari sa atin ngayon, seryoso ng konti. Okay. Anyway po, opo. Ako po ay napagbigyan po ng pagkakataon na maimbita man ni Sir Emil Carrion, no? Tama po si Sir. Ako po ay naging seaman for almost 28 years. No? Mahaba din. Mahaba-haba din po ang tinagal natin. So nakikita po natin, ako po ay part ng entertainment. No? Okay. Hindi po ako dun sa mga regular seaman natin. And yet, Sa luxury. sa luxury, opo. Okay. Passenger po tayo. Opo, sa passenger. So, but then, sa lahat ng proseso po ng pinagdaanan natin, no, lalo na dito sa Pilipinas, sa ating mga kababayan na nagsisiman, na-experience ko po ang ups and downs. Yes. Yan ang ups. Ang pinakamahirap po doon, yun ay ang pagproseso ng papeles. Yes. At ang ating mga seaman, no, tinatawag nating mga hero. Heroes. The new breed of heroes. Yes. Opo. Kami po ay nagpapakahirap sa ibang bansa para po matugunan ang pangangailangan nating mga pamilya. No? Dito sa Pilipinas, nagpapadala tayo, nagpapakahirap doon. Hindi lahat po na tinatawag natin pagsiman, uy, payaman ka agad yan. May pera ka agad yan. Pero dito po, no? Proseso pa lang, what am I saying is, imbis na pangalagaan natin ang ating mga seaman, sa aking naging experience, Yes. lalo pang pinapahirapan. Opo. Hindi lang po na nakapagreklamo itong mga individual natin dahil wala silang malapitan. Yes. No? But I have documented it and I have seen it. I have experienced it. No? Mula dito pa lang sa atin. Paano natin mapaganda ang Through you. Oo, baka pwedeng... Paano natin mapaganda ang proseso? Papapaganda, sir. Yes. Ang una po yan, sir, ay yung idaan sa maayos na process. Yes. Ito, sir, ito sa isang experience ko. Opo. I was in the immigration, no, handing over my passport. The immigration officer says, "Is this your passports?" Passports. Ang kapal. Okay. Why? Meron ka ng passport, may seaman's book ka pa. Yes. Nung araw, meron ka pang may tinatawag pa kaming blue book or passport para sa entertainers. Marami silang tinitingnan. Yes. So lahat yan, sir, magmula doon sa tinatawag nating, dati solas lang eh. Solas lang. Ngayon, nag-iba-iba na. Dumami na. So, bago ka pa man din makaalis para mapagsilbihan ang pamilya mo, marami ka ng ginastos. Yes. Opo, namuhunan ka na. Ang lupit din. Pero sa kabila ng ganitong mga difficulties o challenges, nakikita nyo pa rin naman na may potential itong ganitong uri ng kabuhayan o trabaho. Meron, sir. Sige, go ahead po. Ano Why? yung... Filipinos are great service. Okay. We love what we do. Pagdating sa ibang bansa, pinakamaganda tayong magserbisyo. Opo. Sa puso, hindi lang po dahil sa kumikita tayo. Tayo ang tinatawag ko na rin pinakamasipag. No? Naghihirap na, nakangiti pa rin yan. Yes. Ha? Oo. Iba ang Pilipino pag nagbibigyan ng serbisyo. Kaya po, kung bibigyan natin, no, ang pag-aalaga sa ating mga seaman, ito po ay makakatulong din ng mas malaki sa ating bansa. Hindi lang po yon.
meron po kaming tinitingnang posibilidad ngayon kung paano tayo makapag-umpisa ng cruise line business dito sa Pilipinas. Cruise line Yes. sa Pilipinas. Opo. Aba, big time. So, Maganda yan, sir. kompetensyahan natin yung malalaking tag 6,000, 7,000 passenger cruise ship. That's a bit bigger, sir. Actually, may idea ako dyan sa cruise ship. Yan, sir. Apo. Pag tuwing landing ka dyan, marami kasi yung tourism spot. For example, mango Yes. picking, yung mga tourist bus, Tama. yung Yes. tourist areas, Opo. yung mga ano. These are destinations na marami sa Pilipinas. Yes, sir. At kung gusto lang nilang magliwaliw, ang daming mapasyalan Mas dito. maganda rito. At saka island hopping, dito pa Ay, lang ang sa daming Pilipinas. isla. Opo, sir. Ang dami na. Hindi lang yun, sir. Talagang, kasi doon kasi sa, sa ibang bansa, paglapag mo sa barko, paglapag mo sa isang puerto, andyan yung mga duty free. Yan. At balikan po natin ay yung kaninang pinag-uusapan natin sa UE Nights Incorporated bago tayo sumakay ng cruise ship. Dito muna tayo. Meron pong napaka-importanting tao na ambassador na galing UE at nag-training din. Banggitin nyo na po at mabigyan natin ng... Ang isa sa mga kabrad namin, Ay, lapit po sa... Yan, sige po. isa sa kabrad namin sa UE Nights ay si Mr. Cabangon Chua. Si Ambassador Ambassador Cabangon. po. Oo. Okay. And it seems na parang siya ang Opo. At, may-ari ng... Yan, opo. I-acknowledge po natin ang ating President CEO na si Dean Edgard Cabangon, ang kanya pong anak, na nagpapatuloy sa legacy na ginawa po ni Ambassador Cabangon. Na I'm sure, because of UE Nights Incorporated, ay naitanim niyo po yung binhi ng pagiging patriotic dito kay Ambassador Cabangon. Go ahead po. Tama po yan, Sir Emil. Gusto ko rin banggitin itong mga naging produkto ng Yes, UE po. Nights. Mhm. Although yung iba namayapa na, Yes, po. pero mga kilala naman sa lipunan. Sige po. Katulad ni Major General Alfredo Lim Okay. ng Class 1952. UE Nights po yan. Okay. Si Major General Dioscoro Yoro, Class 1959. Okay. Si Major General Pedro Safra, Class 1959. Ito po ang, si Safra po ay siya ang Division Commander ng 2nd Infantry Division na base sa Tanay Rizal. Yun. Meron pa kayo na banggit na sikat sa Krame, sa CIDG. Si General Managelod. Oh, si General Managelod, yeah, he's also one of the product ng UE Nights. Okay. At siya ngayon ay in charge sa mga parang benefits na Yes. binibigay sa mga military. Yun. Opo. Diyan muna kayo, Engineer, National Commander. Balikan po natin yung sa cruise ship na nakita ko kayo ni General Salazar kanina. Mukhang pinagpaplanuhan nyo na ang gagawin yung cruise ship. Go ahead po. Opo. Sir Joven. Opo, yes. Pwede nga po, natigil tayo kanina sa mga tinatawag nating pinupuntahan ng mga cruise ship. So, napunta tayo doon sa duty-free shops. Duty free. But most likely po kasi, ang nakikita ko doon, yun lang lagi. Okay. No? Pero dito sa Pilipinas, ang kagandahan sa atin, hindi lang ang duty-free shops. Makikita Yes. nila. Pagkain, napakasarap. Mura pa? Serbisyo, napakagaling. Mm. At hindi lang yun. Ang ating seguridad ngayon ay lalong tumindi. Dahil meron na tayong ginagawang plano dyan kung paano natin maaayos ang ating seguridad. Sir Joven, nung kayo po ay nakasakay sa Apo. luxury liner, luxury cruise, Apo. kayo po ay entertainer. Yes, I am. So, alam ko po magandang bayad yan eh. Pero bukod dun sa bayad, anong performance ang ginagawa ninyo? Ako po ay nagki-keyboard, kumakanta. Wow. Apo, doon sa cruise ship. And I entertained as much as I can at nagbibigay naman tayo ng saya sa ating mga pasahero. And for 28 years, masasabi niyo po na talagang sa ngiti niyo pa lang napapansin ko, talagang fulfilled kayo. I am, sir. I am. Yes, express your confidence, sir.
Well, my confidence is came from my heart. Apo, whenever you entertained or you speak something, you have to put it, give it from your heart. That's how I do it. Yun lang po. Para maibigay mo rin ang saya at yung ngiti sa iyong mga pasahero. Yun. General Salazar, sir, napansin ko, accomplished na person. Tama lang itong dalawang katabi ko ngayon. Oo, pareho Kasi nag-ROTC. yung nag-ROTC, pinakita nila yung confidence, it was built during those times. Leader siya by his own right. At marami ding mga nakasama silang pumasok. Yes. And then, itong immediate right ko, si Ben, Joven, opo. yung OFW na sinasabi niya in general, during those times na naghirap ang Pilis, hanggang ngayon, kasi wala naman tayong mga technology na marami or a good trading center, whatever, sila ang bumubuhay ng Pilipinas hanggang ngayon. Sila ang number one dollar earner natin. Kaya dapat huwag nating pahirapan. Narinig ko siya kaya na mahirap mag-apply, Yes. mahirap ang proseso. Pagkatapos yung iba, pinapahirapan pa kapwa Pilipino sa pag-apply. Yes. Ito dapat yung mga proseso na ito at mga pahirap, alisin natin at tulungan natin sila para balang araw ang sunod natin gawin is just like spreading Christianity. Yes. I-Pilipinize natin yung ibang bansa para lalong sumusuporta sa atin at mabigyan tayo ng oportunidad. Baka sakali, ma-develop natin yung ating technology Yes. coming from others by those Filipinos who are also being sent out and para pagbalik nila, magdala din ng technology. Yun. So, alisan natin yun. Mukhang si Sir Joven hindi dumanas sa ganung paghihirap sa pag-apply. Hindi daw. Dahil nga, Hindi daw. sa sobrang Pakwentuhin mo siya. kasiyahan niya, mag-iimbita daw siya sa isang concert. Go ahead po Yes, sa ayun invitation. po, opo. Meron pong i-held na concert dito sa 13 Martires, Cavite po. Yes Ito po. po ay... Sige po, i-spread inano nyo namin na. sa- Ipakita nyo na po. Apo. Ipakita nyo na. Ayan. Tulungan kita. Sige po. tataas. Yan. Yan, oh. Dali, mawawala po yung audio nyo. Ayan. Ito. Yan. Sige po. Ayan, maganda. Sige po. Yan. Ito po. Ito po yung concert Ito para po yung sa concert, mga OFWC man. para sa ating mga din, hineld po at inorganisa na ng Cavite Eagles Club. Konting baba pa po. MSP Yan. Tresa Eagles Club. Coordination po and then produced by Commodore Nazareno. Lorenzo Nazareno. Yan po. At siyempre ating mga Sino pong mga performers? Ito, Salbakuta, andyan po sila Palos, Arbis, Lat. Ito ay mga rap music. Ito po. At meron din po, meron din tayong mga frontliner na sila Pretty Hot Chicks. Ito at ating mga dancers. And ating DJ, si DJ MJ. Yun. For all. Yes. Okay. All Nak- Filipinos. Ito po ang proud. para sa ano pong para benefit po itong ito? concert na to ay para po sa mga cancer patient. Okay. Ito po ay ating beneficiary at ang cancer patient po sa 13. Ang kagandahan po ng concert na to, mga sir, hindi lang dito lang po namin inuumpisahan, but this magbe-benefit nito ay ang buong Calabarzon. So, kami po ng Eagles Club, Lady Eagles Club, kami po ay nag-aumpisa nito para po lahat ng ating mga nangangailangan ay matutulungan. Yun. Yan po. Kung meron po kayong gustong i-acknowledge, Sir Renato De Los Santos, Engineer, National Commander, nasa inyo pong pagkakataon sa natitira nating oras. Gusto ko lang pasalamatan ang istasyon DWIZ, si Sir Emil, for giving us the opportunity to be here. At si General Samudio po. Si General General Samudio. Samudio. Para makarating ngayon dito sa Programa. programa mo. Si General Salazar, sir, ang inyo pong parting shots. Maraming salamat sa lahat at thank you very much sa mga kapartners Thank you, ko sir. ngayong gabi. At huwag kalimutan, suportahan yung programa ng ROTC. Babalik Yes, ka, Sir Joven. Sige po. One more thing po. Ito po, dahil kanina po sinasabi natin sa mga nahihirapan, meron po tayo isang agency na pwede nating lapitan at ito po ay tama ang proseso. At ito ay mapagmahal talaga sa ating mga seaman kasi siya po ay mismo ay seaman din. Siya po ay Banggitin niyo na po. Captain
Relly Nofable Jose Jr. Siya po ay meron pong agency, malapit lang po dyan sa may Quirino, Global Maritime Manila. Yan, Yan GMM. Po, GMM. Wag po. Okay. Yan po ang makakatulong at nasa ayos. Salamat po, Sir Joven, at salamat sa ating President CEO na si Dean Edgard Cabangon. On duties po ngayong gabi ang ating tech engineer si Fred Belamala, si Gildion Reyes, si Jem Barbon, ating writer na si Haya Ludovico. Ayan po ang ating mga behind the scenes. Ika nga, ang ating pong nasa newsroom po natin. Ating CA na si Alyssa Quevedo. Maraming salamat po at kanina ay talagang nakita ko pagod na maglista ng mga pangalan. Ang dami po natin tao dito ngayon. Punong-puno po. Standing room only po tayo. Meron pong happy birthday sa mga nagbe-birthday ngayon. Sa inyong lahat, happy birthday po. Pero special happy birthday sa Executive Vice President at General Manager ng Aliw Broadcasting Corporation, si Attorney McNeil Rante. Idol, naku. Wala ba palakpakan dyan na sound effects? Ayan, maraming salamat po. Happy birthday, Idol Attorney McNeil. Ayan, maraming salamat po sa ating main host. Ay, sir, happy birthday po. Happy birthday. Kahapon. Mukhang maya-maya may pakape. Okay, maraming salamat po. May Sa pagkaw to. sa ating main host na si Dean Edgard, sa ating main host na si General Jerry Samudio, sa atin pong mga partners dito na si Kuya Andy Vital, si Major Senon Pansito, at ako naman po, ang palagi kong sinasabi pag ako'y nagpapaalam, mahalin natin ang Pilipinas. Walang ibang magmamahal kung di tayong mga Pilipino. Ako po si Emil Carrion. Susunod na ang programang Pangga Ruth Abaw Live kasama si Miss Ruth Abaw. What's up, Pilipinas? What's up, Pilipino? Sana diretso ang araw mo na payapa, tahimik at maunlad. Tara, sali ka na sa programang may usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran sa Up Pilipinas.